Una sa lahat, 10 barangay sa Davao City sinalanta ng matinding baha. May rescuer pang tinangay ng tubig. Gugna! Sir! Mga residente nagsilikas. Ang buong detalye kong ganyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sa gitna ng kiskisan ngayon sa politika, tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028, pinalutang ni dating presidential spokesman Harry Roque. At pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. Dahil pareho naman sila. Merong Vice President Sara Duterte hindi raw dapat makampante sa kabila ng pagsuko niya ng kanyang confidential funds ayon sa minorya. Bilyon-bilyong confidential at intel funds ng Office of the President lusot naman agad sa Senado. Meralco, pinabulanan ng alegasyon ng isang kongresista na minomonopolyo nila ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Luzon. News 5 exclusive. Lalaking umaming pumatay sa kanyang ka-live-in sa Caloocan. Sumuko sa wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Mga transgender pwedeng binyagang Katoliko at maging ninong o ninang sa binyag ayon sa Vatican. At national artist for music na si Maestro Ryan Cayabyab makikipag-collab sa SB19. Tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Yan pong pinalutang ni dating presidential spokesman Harry Roque sa gitna ng mainit ngayong banggaan sa politika. Tingin naman ng isang political analyst, tila humihina ngayon ang mga Duterte kasunod ng pagtanggal ng Kamara sa confidential funds ni VP Sara at tuluyan niyang pagsuko rito sa pagdinig kanina ng Senado. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Malayo pa ang susunod na eleksyon pero ngayon pa lang mainit na ang politika. Ang dalawang dating Pangulo ng Pilipinas na sina Rodrigo Duterte at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo parehong may issue sa Kamara na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggal bilang Deputy Speaker si Arroyo habang si Duterte nalagasan ng kaalyado sa PDP laban dahil sinabi niyang pinakabulok na institusyon ang Kamara. Pati ang anak niyang si Vice President Sara Duterte tinanggalan ng Kamara ng confidential funds. Ayon sa political analyst na si Ronald Llamas, hindi na ito nakakagulat. Hindi nga natin kailangan mag-read between the lines Dahil itong mga pangyayaring ito, hindi naman ito nangyari kahapon. Nangyari ito last year pa di ba? Nung hindi naging speaker si former President Arroyo, nung tinawag ni Vice President Sara Duterte si Speaker Martin na tambaluslos. Malinaw rin daw na iisa lang ang tinutumbok nito, ang kanya-kanyang interes para sa 2025 at 2028 elections. At ang nangyayari ngayong tensyon sa politika, senyales umano ng paghina ng mga Duterte. Hindi nakakapagtaka, nahihina sila dramatically. Mukhang agenda naman ng mga Duterte at ng mga Arroyo to survive beyond the midterm. No? Okay lang na maubusan sila ng tao dahil alam naman nila it's just politics. No? Paglampas ng midterm ay baka kung mataas pa ang ratings ni Sara Duterte, baka itong mga umalis magbalikan na. Ang tanong, na kaninong panig si Pangulong Marcos? Sa mga Duterte ba o sa kanyang pinsan? Alam mo naman si President Bongbong Marcos, conflict averse yan. Ayaw niyang sumama sa mga away. Pero ang halos sigurado ko, itong lahat ng nangyayari ay alam niya at meron siyang kahit papano blessing. Itong pagtanggal ng hundreds of millions ng confidential at saka intelligence fund kay Vice President Sara Duterte, hindi ba nangyayari yan? Two houses, no? O lower at saka upper house, magkakaroon ng ganyang posisyon with finality nang walang blessing ng presidente.
Maging ang dating tagapagsalita at chief legal advisor ni dating Pangulong Duterte may nakikitang lamat sa UNI-team. Halata raw kasing may pumuposisyon para sa 2028 presidential elections. Ang problema kasi dyan, yung liderato sa Kamara, very obvious, is body language that moves na gusto nilang tumakbong presidente sa 2028 is to eliminate potential rivals and allies of the perceived rivals in 2028. Kaya talagang hati-hati sila dyan. Ang dati namang presidential spokesperson na si Harry Roque, dinepensahan ng confidential funds ni VP Sara. Pinalakpakan pa ni Roque ang pagbawi ng bise sa hinihingi niyang 650 million pesos na confi funds ng OVP at DepEd, sabay banat kay Romualdez. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin. Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. At sa kanyang YouTube live kanina, tila may pahaging pa si Roque sa posibleng tandem ni na VP Sara at Senator Amy Marcos sa 2028 elections. At pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte-Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman sila merong bayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pagdating sa kulay at excitement para wala na pong tatalo sa politika ng Pilipinas. Kahit sa loob mismo ng tinuturing na solidong UNI-team, minsay parang daig pa ang bangayan ng pula at dilaw noong 2022 elections. Ano nang nangyari sa mga principal characters ng UNI-team at sino ngayon ang magkakampi? Simulan po natin kay Pangulong Bongbong Marcos na siyang primerong tagapagsulong ng UNITE. Ang nakuha niya noong 2022 elections ay 31 million na boto or 58%, ang pinakamalaking bilang at pinakamalaking margin sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung nakakalula ang lamang ni BBM, mas nakakalula ang lamang ni Vice Presidente Sara Duterte, nasa 61.5% or 32.2 million noong 2022. Pero kung solid ang kanilang lamang, nagtatanong ang ilan kung solid pa rin ba ang mga Duterte at ang Administrasyong Marcos. Sa nakalang mga buwan kasi, panay ang kiskisan ng mga miyembro ng dalawang grupo. Nariyan si VP Sara Duterte, ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanilang kaalyado na si Gloria Arroyo, isa pang kaalyado na si Amy Marcos at ang pinsan ng Pangulo na si Speaker Martin Romualdez. Itong ilan lamang sa mga issue na naging nitsa ng bangayan, ang umunoy kudeta laban kay Speaker Martin Romualdez na kinatanggal ni Senior Deputy Speaker Gloria Arroyo, ang pagtanggal ng Kongreso ng confidential funds para sa office ni VP Sara Duterte at sa Education Secretary. Sa kabilang dako naman, sinumbat naman ng mga kalyado ni VP Sara ang higit 1 bilyong extraordinary funds ng Kongreso. Bagay na sinusundot naman ngayon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Sa kanyang programa sa SMNI noong Oktubre 23, hinimok pa ng dating Pangulo ang mga Pilipino na huwag magbayad ng buwis hanggat hindi sinisiwalat ng Kongreso kung saan nila ginagamit ang kanilang extraordinary funds. Magbabayad lamang daw siya ng buwis kung isisiwalat ng Kongreso kung saan naggastos ang pondong ito. Civil disobedience ang peg ng dating Pangulo dahil sa pagharang ng Kongreso sa confidential funds ng kanyang anak. Ang Vice President naman, iba ang hataw noong Oktubre. Ang hindi raw sang-ayon sa kanyang confidential funds ay kalaban daw ng kapayapaan at kalaban ng bayan. Ngayon, hindi po malinaw kung saan panig ang mismong Pangulong Marcos sa isyong ito. Pero mga kamag-anak at kalyado niya ang nagbabangayan. Ang pinakakaaway ng mga Duterte dito ay ang kanyang pinsang buo na si Speaker Martin Romualdez. Malinaw na ang linyahan sa pagitan ni Romualdez laban kay Sara Duterte at ang kalyado ni Sara na si GMA. Si Sara tinanggalan ng confidential funds sa Kongreso, samantalang si Gloria tinanggalan ng pwesto sa Kongreso. Ang komplikasyon, si Sara at Gloria ay malapit kay manang si Senadora Amy Marcos na hanggang ngayon ay mukhang hinding-hinding bibitaw kay Sara o kay Gloria. Hindi lamang malinaw kung kamusta ang relasyon ni Amy at ng kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez. Ang malaking tanong kasi dito, sino ang patatakbuhin ng pamilya Marcos sa 2028 presidential elections kung gusto po nila ng continuity? Wala namang re-election para kay BBM. Si Martin Romualdez usap-usapang interesado sa pwesto at meron na ngang sariling tri-media network.
Sa panig naman ng mga Duterte, malinaw na frontrunner naman si Sara Duterte na mukhang nakipagbati na rin sa kanyang amang si Rodrigo Duterte. Noong Nobyembre 11, 2021, si lakas President Martin Romualdez pa ang nag-preside sa oath-taking ni Mayor Sara Duterte bilang miyembro o bagong miyembro ng partidong Lakas CMD. Ito po'y bilang paghahanda sa pagtakbo ni Sara sa pagka-vice-presidente dun sa 2022 elections. Pero po pagdating ng 2028, malaki ang posibilidad ng dating magkaalyado ang magiging pinakamainit na magkakatunggali. Hindi naman daw dapat makampante si Vice President Sara Duterte kahit isinuko na niya ang kanyang confidential funds ayon sa minorya ng Kamara. Mabilis namang nakalusot sa Senado ang halos 5 bilyong pisong intel at confi funds ng Office of the President. Narito ang aking report. They will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. Isinuko na ni Vice President Sara Duterte ang hinihingi niyang 500 million pesos na confidential funds para sa kanyang opisina sa susunod na taon. Kanina sa plenary debates ng Senado, hindi na inilaban pa ng kampo ng bise nang tanungin sila ni Senator Coco Pimentel kung iaapila pa ba nila na maibalik ang kanilang confi funds. She does not want it anymore. That settles everything. Tiwala naman si Senator Francis Tolentino na hindi na ito babawiin ni VP Sara. Si Vice President na mismo ang nagsabing hindi na niya pupurso yun, so wala na pong issue doon. So it settles everything. Everything now is smooth and academic. Bago pa ang mismong deliberasyon ng Senado sa budget ng OVP, matatandaang sa Kamara pa lang ay tinanggal na ang halagang 500 million pesos na confidential funds ng naturang ahensya. Kung tutusin, pwede pa namang ibalik yan sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi na raw yan mangyayari dahil sinabi raw mismo ni VP Duterte kay Senate President Zubiri na ayaw na niyang ipabalik ang naturang pondo. Bago yan, inusisi ni Senator Risa Ontiveros kung paano ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na inilipat mula sa Office of the President papuntang OVP para maging confidential funds noong December 2022. Sagot siya ni Senator Sonny Angara na siyang sponsor ng budget ng OVP, ginamit ang naturang pondo para siguruhing ligtas ang pagpapatupad ng mga proyekto ng tanggapan ni VP Sara, lalo na sa mga lugar na matindi ang insurgency. Yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day ay ginamit lahat yan para lang ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Bukod sa OVP, binawi na rin ni VP Sara ang hinihingi nilang 150 million pesos na confidential funds para sa Department of Education na kanya rin pinamumunuan. Si Senator Pia Cayetano naman ang nagbasa ng pahayag ng bise. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata ay seguridad ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue confidential funds. Sa huli, parehong lumusot sa plenaryo ang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 1.874 billion pesos. Gayon din ang mas lumaki pang budget ng DepEd na 718 billion pesos. Pero kahit wala ng confi funds ang bise, binalaan pa rin siya ng Kabataan Party List na huwag magpakakampante. Anila, tinatakasan lang ni VP Sara ang pananagutan niya na ipaliwanag kung paano ginastos ng kanyang opisina ang confidential funds noong nakaraang taon. At kung ang OVP at DepEd wala ng confidential funds, lumusot naman agad sa Senado ang 2.25 billion pesos na confidential funds at 2.30 billion pesos na intelligence funds ng Office of the President. Wala pang isang oras, inaprobahan na ang 10.645 billion pesos na kabuuang pondo ng opisina ng Pangulo. Pero pinansin ni Senator Pimentel ang intelligence funds ng OP. I believe that the Office of the President is a civilian office, not a uniformed military, composed of uniformed and military personnel. And even if it
may have some of them, that should not be highlighted because the constitutional policy is we should always highlight civilian supremacy over the military. And I don't think the Office of the President is composed of intelligence practitioners. Sagot naman dyan ni Senador Angara. As the Commander-in-Chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated. Pasado na rin ang 812 million pesos na budget ng Presidential Management Staff. Kabilang dyan ang 46 million peso budget na dagdag para sa Radio Television Malacanang o RTVM na siyang nagko-cover kay Pangulong Marcos. Ibang balita, higit 10 barangay sa Davao City ang nalubog sa rumaragasang baha dahil sa walang tigil na pagulan kagabi. Nasa frontline na balitang yan, Justin Punsalang. Tinangay ng rumaragasang tubig hanggang sa tuluyang lumubog ang dalawang sasakyang ito sa Samantha Homes, Bago Galliera, Davao City kaninang madaling araw. Sa isa pang kuha ng isang residente, makikita rin ang pagragasaan ng baha sa labas ng kanilang bahay. Halos sintaas na ito ng kanilang bakod. Pinalalapayan ng walang tigil na pag-ulan. Grabe, hurot ka ng sakyanan, doon sa tumoy. Sa lakas ng agos ng tubig, tinangay ang mga nakaparadang sasakyan sa lugar. Nagmistulang ilog din ang Susana Home sa Barangay Baliok sa kaparehong lungsod. Ang tubig may halong putik na nanggagaling sa mataas na bahagi ng subdivision. Hanggang dibdib naman ang baha sa isa pang subdivision sa Barangay Bago Aplaya. Ang uploader umakyat na raw sa bubong dahil lubog na ang kanilang bahay. Nagsimula raw umulan ng malakas bandang alas 11 kagabi hanggang sa tumaas ang tubig dahil umapaw ang katabing ilog. Lampas tao pa nga raw ang baha sa ilang lugar. Mag-aalas 5 ng umaga na raw unti-unting bumaba ang tubig. Nang tumila ang ulan, sinimulan ang rescue operations. Maraming sasakyan ang stranded sa kalsada ng barangay. Sa kalagitnaan ng pag-rescue, meron pang biglang tinangay. Ay, kumpiyansa niya, sir! Gugda! Agad din naman siyang nasagip. Isinakay naman sa pop boat ang mga inilikas na residente. Ayon sa Davao City Disaster Risk and Reduction Management Office, apektado ang Mindanao ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. Nakadagdag din ang localized thunderstorms at low pressure area sa Palawan, kaya nakaranas sila ng matinding ulan at baha. Naabisuhan naman daw sila ng maaga kaya nakapaghanda. Mga naninirahan nearby, we have conducted recorrida or yung preemptive evacuation. We have deployed or announced sa ating mga BDRMCs that we should be conducting prepositioning ng ating mga resources or yung mga response vehicles natin in this area kasi that day we have already received a report or advisory from the Pag-asa that this is a general flood advisory from Pag-asa that Davao City might be experiencing. Sa paunang assessment, higit 10 barangay apektado. Tumaas din daw ang level ng tubig sa Lipada sa River Channel. Suspendido ngayon ang klase sa ilang barangay sa lungsod. Nag-deploy na ng Rapid Damage Assessment and Analysis Team kaninang umaga para sa patuloy na assessment ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Nalusaw na ang binabantayang low pressure area sa Palawan pero magiging maulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa bukas. Dulot po ito ng umiiral na easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko at hanging amihan sa norte. Makakaranas ng bahagyang maulap na panahon at kalat-kalat na maihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Kaya maging handa sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, kabilang ang Metro Manila, may mga tsansa rin ng pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi. Ayon sa Pag-asa, wala namang namumuong bagong sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Lumago ang ekonomiya ng bansa sa ikatlong bahagi ng taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 5.9% ang Gross Domestic Product or GDP ng bansa. Mula po yan sa 4.3% noong second quarter. Nakatulong daw dito ang paggastos ng pamahalaan, pati ang paglaro ng ilang sektor o paglago ng ilang sektor kabilang ang agrikultura. Ayon sa National Economic and Development Authority or NEDA, ang Pilipinas ang may pinakamabilis sa paglago ng ekonomiya kumpara sa mga emerging countries sa Asia. Target ng pamahalaan na maabot ang 6 to 7% GDP growth sa pagtatapos ng taon.
Itinanggi ng Meralco ang akusasyon ni Congressman Dan Fernandez na may monopolistic behavior ang kumpanya. Kasabay niyan, inanunsyo ng Meralco ang dagdag singil ngayong buwan. Nasa frontline ang balitang yan si Shaila Francisco. Napilitan ang Meralco na magtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan. 23 centavos ang dagdag sa kada kilowatt hour ng kuryente. Kaya ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, 47 pesos ang dagdag sa bill. Halos 120 pesos naman ang madadagdag sa mga 500 kilowatt hours ang konsumo. Paliwanag ng Meralco, ang power rate hike ay dulot ng mataas na transmission charge. Ito yung bayad sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa paghahatid ng kuryente mula sa mga planta patungo sa pasilidad ng Meralco. Higit doble raw ang gastos ng NGCP sa pagbili ng reserbang kuryente. Ayon naman sa Meralco, posible ring bumaba ang singil sa mga susunod na buwan. Bukod sa nakaambang taas kuryente, sinagot na rin ng Meralco ang mga akusasyon ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez sa kanyang privilege speech sa Kamara kahapon. Kabilang dyan ang umano'y monopolistic behavior ng naturang kumpanya. Ayon kay Fernandez, 70% raw ng Luzon ay kontrolado ng Meralco. Suhestyon ni Fernandez, dapat hatiin sa 3 ang mega franchise ng Meralco. 70% ng buong Luzon. They control the whole of Metro Manila, NCR. They control the whole of the Calabarzon, including my province, Laguna. They control Pampanga at Bulacan. They are so huge and enormous that they have subdivided the whole franchise. Ang laki-laki na po nila that are even now expanding. Bagay na maring pinabulaanan ng Meralco. Iba raw ang nagsusuplay sa ilang bahagi ng Calabarzon at karamihan sa Pampanga. Pero aminado silang may mga lokal na pamahalaan na lumalapit para hingin ang kanilang serbisyo. We have outperformed the level of service required from us by the regulator, by the rules. No? This is precisely the reason why many local government units are clamoring for Meralco to take over their service. Sinabi rin ni Fernandez na hindi nagbago ang weighted average cost of capital o WACC ng Meralco mula 2015 hanggang kasalukuyan. Ibinase pa raw yan sa rates noong 2010 na sobrang taas dahil may financial crisis noon. Ang WACC ang nagtatakda kung magkano ang dapat makuha ng isang kumpanya para matiyak ang posibleng pamumuhunan nito. Hindi po nila kinumpute ang kanilang weighted average cost of capital. Meralco, with the connivance of ERC, they never computed. Mula noong 2015. Giit pa ni Fernandez, dapat ibalik ng Meralco mga sobrang nasingil sa consumers mula noong 2015. Sagot naman ng Meralco. Meralco, including the other distribution utilities and electric cooperatives in the entire country, actually has no power to determine the WACC because that is a regulatory function. Wala po kaming sobrang kinokolekta sapagkat hindi po kami pwedeng mangolekta nang wala pong approval ng regulator. Bumuelta rin ang ERC sa akusasyon ni Fernandez na mayroong sabuatan. Huwag tayong mawalan ng loob kasi papunta na kami doon. In fact, nasimulan naman na namin yung review doon. May mga pending legal incidents that we need to resolve. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Susunod, babae, ginilitan ng kanyang ka-live-in. Ang suspect sumuko sa wanted sa radyo. Isa sa mga suspect sa pagpatay kay DJ Johnny Walker, tukoy na. At border ng Egypt at Gaza muling sinarada sa tumitinding gera. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Sumuko sa wanted sa radyo ang suspect sa pagpatay ng kanyang live-in partner sa Caloocan City. Hindi raw niya sinasadyang magilitan ang biktima. Nasa Frontline balitang yan, Brian Basa. Ako po humingi ng tawad sa kanila. At sa nagawa ko sa mami nila, hindi ko naman po talaga sinasadya at hindi ko inasahang aabot sa ganun. Sobra po akong magsisisi sa ginagawa ko kasi dahil po apektado po talaga yung mga anak ko sa mga nangyari.
Umiiyak ang 34 anyos na si Jason Obuga ng eksklusibong humarap kanina sa News 5. Siya ang suspect sa pagpatay sa kalivin niyang si Sarah Jane Fajardo na natagpo ang duguan sa isang apartel sa Bagong Silang, North Caloocan kahapon. Sumuko si Obuga sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Dito niya ikinuwento ang nangyaring krimen. Ayon sa kanya, nag-check-in sila sa apartel kahapon, nakaarawan pa ng biktima. Kukomprontahin daw sana ni Obuga ang kanyang kinakasama dahil sa umunoy karelasyon nito at pagpapabaya sa kanilang 4 na minor de edad na anak. Sabi ko, tatakutin ko na lang sana siya. Kaya dala ko yung mga gamit na yung mga nandyan, nakikita niyo. Para lang umamin siya kasi sabi ko kasi, bakit mo pinababayaan yung mga bata? Ako na nga, umuwi na nga ako, ikaw pa ngayon nagkasala sa akin. Nagkasagutan hanggang sa magkasakita na raw sila. Nakipag-agawan daw sa dala niyang kutsilyo ang biktima kaya aksidente niya umuno itong nagilitan. Tapos kung ano siya, humarap siya sa akin, nakaganyan dito. Sabi ko, huwag kang gumalaw kasi pag gumagalaw ka, masusugatan ka talaga kasi yung dulo dito nasa kanya. Nakuha sa crime scene ng 2 cellphone, mga ID ng biktima, pati ang kutsilyo, lubid at laroang baril na pagmamay-ari ng suspect. Nakausap din ng Wanted sa radyo ang mga magulang ng biktima. Kumbinsido silang planado ang krimen. Bakit mo nagawa yun? Pasensya na po. Sorry po talaga. Hindi naman po sinasadya talaga yung nangyari sa kanya. Alam mo naman ang mga batay, maliliit pa. Diyos ko, kami halos lahat ang umaan. Tinutulungan namin kayo tapos ginawa mo pa yun ngayon. Pareho kaming may edad na. 70 na. Sino ba dito? Matapos ang panayam, agad pinusasa ng suspect at dinala sa Bagong Silang substation. Doon agad siyang kinuhanan ng fingerprint at mugshot. Mahaharap siya sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng gunman sa pumatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon. Ayon sa Misamis Occidental Police, personal na kinilala ng isang testigo ang isa sa 3 salarin. Hindi muna pinangalanan ng gunman habang nagpapatuloy ang investigasyon. Oras na maaresto siya, makakatulong ito para matukoy na rin ang pagkakakilanlan ng 2 pang kasabwat. Ikinakasana ang mga isasampang reklamo laban sa 3 salarin. Dahil kumalat na yung videos and naging viral, then dahil na rin sa mga news item natin, so nakita nung witness natin, napanood niya, no? And sabi niya, kilala niya yung tao base sa galaw, base sa physical description. Muling sinara ang border ng Egypt at Gaza sa gitna ng tumitinding giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Apektado po niya ng halos 70 Pilipino na hindi pa rin nakakatawid. Nasa frontline ng balitang yan, Camilo Samonte. Harap-harapan na ang bakbakan ng militanteng grupong Hamas at mga sundalo ng Israel sa Gaza. Sa videong ito, makikita ang mga Hamas na may dalang rocket launcher para pasabugin ang mga tangke ng Israel. Patuloy naman ang pagpulbos ng mga Israeli sa iba pang gusali sa Gaza. Sa isa pang footage, kita naman ang pagpapasabog ng Israel sa tunnel na nilulusutan ng Hamas sa southern Gaza. Habang tumatagal, tila malabo pa rin ang tigil putukan. Kahapon, pinulong pa ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanilang War Management Cabinet. Una nang sinabi ng Israel na walang mangyayaring ceasefire hanggat hindi napapakawalan ang mga bihag ng Hamas. Sa huling tala, umabot na sa higit 12,000 ang bilang ng mga nasawi sa magkabilang panik. Dahil sa hindi makataong pambobomba sa Gaza, dapat na raw patawan ng sanksyon o parusa ang Israel, ayon sa Deputy Prime Minister ng Belgium. Dahil sa patuloy na tensyon, isinara muna ulit ang Rafah crossing na border ng Egypt at Gaza. Apektado niya ng 69 na Pilipinong hindi pa nakakatawid. Pero kahapon, ligtas nang nakaalis ang 40 nating kababayan. 35 sa kanila ang balik Pilipinas na bukas, kabilang ang isang Palestinian na asawa ng Pinoy. Samantala, 19 na Pinoy sa Gaza ang ayaw pa rin daw umuwi ng bansa. They are very committed to Gaza and to the Palestinian cause, and they feel that leaving Gaza will be like allowing the Israelis in their minds, to depopulate Gaza. I mean, parang ayaw nila na mawala yung mga Palestinians sa Gaza. So that's one reason. Of course, that's only speculation. Mahirap ma-uproot, no? They're not all W's, so it's not because wala trabaho sa Pilipinas. No, that is unlikely the reason.
Another reason is maybe they have no relatives here. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nagpahayag naman ng suporta sa Israel ang mga kalaban ni US President Donald Trump sa Republican presidential race. Nagharap-harap ang 5 kandidato sa inargisang debate ng NBC News. Hindi sumipot dyan si Trump. Sa programa, binatikos ng 5 Republican candidates ang pag-handle ni US President Joe Biden sa giyera ng Israel at ng Hamas. Nang matanong naman kung anong mensahe nila kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ito ang sagot ng ilan sa kanila. I would be telling Bibi, finish the job once and for all with these butchers, Hamas. They're terrorists. To smoke those terrorists on his southern border, and then I'll tell him as President of the United States, I'll be smoking the terrorists on our southern border. Susunod, kamandag exercises ng Pilipinas at Amerika, sinabayan ng protesta. Makapal na smog sa India, umabot na sa hazardous levels o lubhang mapanganib. At musical remake ng American hit film na Mean Girls, ipinasilip. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Umarangkada na po ang ikapitong edisyon ng kamandag exercises ng Pilipinas at ng Amerika. Kasama na ngayong taon ang mga pwersa ng Japan at ng South Korea. Nasa Frontline balitang yan si Brian Castillo. Mas malawak at mas pinalakas ang pagbabalik ng kamandag exercises o kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat ng Amerika at Pilipinas ngayong taon. Unang beses lumahok sa taunang military exercises ang higit 100 tropa ng Japan Ground Self-Defense Force at Republic of Korea Marine Corps. Sasamahan nila ang higit 2,600 sundalo ng Philippine Marines at US Marines. 8 sundalo naman ng United Kingdom ang tatayong observers o manonood. Together, we send a powerful message to the world, especially to those who may seek to disrupt the peace, that our partnership is unbreakable. Our resolve, unyielding, and our commitment to defending our nations is always unwavering. Sa sentro ang training sa Coastal Defense, Special Operations at Disaster Response. Ang ikapitong edisyon ng pagsasanay na ito ay patunay daw ng tumitibay na kooperasyon at alyansa ng Pilipinas at Amerika. Together, we are committed to maintaining a free and open Indo-Pacific, upholding international law and norms, and ensuring freedom of navigation in the region. Bukod sa mas maraming kalahok, mas malawak din ang training ngayong taon. Patuloy nito ang military drills sa ilang lugar sa Metro Manila, Northern Luzon, Cavite, Zamboanga at Tawi-Tawi. Gayun din sa Palawan at Batanes na malapit sa mga tensyonadong lugar dahil sa issue sa West Philippine Sea at Taiwan Strait ng China. Pero gate ng Amerika at Pilipinas, walang kinalaman dyan ang taunang bilateral exercises. The exercise is not designed to prepare for a very particular conflict. So recent events don't have anything to bear on it. Commandog is all about working together, interoperability, learning from each other, and to meet training objectives. Magtatagal ang kamandag exercises hanggang November 20. Sinabayan naman ito ng protesta ng mga militante sa Maynila. Sinubukan nila magprotesta sa harap ng US Embassy pero hinarang sila ng mga pulis. Sigaw ng mga relihista, itigil ang bilateral training dahil bantaan nila ito sa soberanya at seguridad ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nagsumiti na ng resignation si Paul Soriano bilang Presidential Advisor on Creative Communications. Kinumpirma po yan ng Presidential Communications Office. Prioridad daw ngayon ni Soriano ang kanyang personal commitments kaya siya nagbitiw. Mas magkakaroon na raw siya ng panahon para sa kanyang pamilya at bagong silang na anak. Wala pang napipiling kapalit sa nabakanteng posisyon ni Soriano. Pinasinayaan sa Indonesia ang pinakamalaking floating solar power plant sa Southeast Asia, habang sa India naman umabot na sa hazardous levels o lubhang mapanganib ang makapal na smog. Narito ang Frontline News Abroad. Sa drone shot na ito sa New Delhi, India, makikita kung gaano kakapal ang bumabalot ngayong smog sa mga pangunahing kalsada.
sa labas ng mga templo at sa iba pang bahagi ng lungsod. Umabot na sa hazardous levels o lubhang mapanganib ang air quality sa itinuturing na world's most polluted capital. Isang linggo na silang nababalot ng smog kaya naka-face mask na ang mga residente tuwing lumalabas. Ang iba naman, bumibili na ng mga halaman at air purifier. Sa tindi ng smog, nagkansela na rin ng klase ang mga paaralan. Pinag-aaralan na rin limitahan ang pagbiyahe ng mga sasakyan. Sa New Delhi pa lang, pumalo na sa 496 ang Air Quality Index o AQI. Kapag lumampas sa 4 na ranang AQI, ibig sabihin nasa severe category o malala ng polusyon sa hangin. Bukod sa India, kumalat din ang smog sa katabing bansa nitong Pakistan. Isinisisi ang pagkalat ng smog sa pagsusunog ng damo sa mga karatig na lugar sa New Delhi tuwing taglamig. Para maibsan ang smog, plano ng mga otoridad na magsagawa ng cloud seeding para umulan at maibsan kahit papano ang makapal na smog. Sa unang tingin, mukhang mga palaisdaan na nakalatag sa karagatan. Yun pala, isa itong solar power plant. Matatagpuan ito sa West Java sa Indonesia. Ito ang pinakamalaking floating solar power plant sa Southeast Asia at ikatlong pinakamalaki sa buong mundo. Kaya nito makalikha ng kuryente na aabot sa 192 megawatts. Pinasinayaan ito mismo ni Indonesian President Joko Widodo. Ginastusan ng higit $100 milyong ang proyekto para mas dumami ang renewable energy sources ng Indonesia at mabawasan ang paggamit ng coal. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Maraming napa-so-fetch sa kakalabas lang na trailer ng musical remake ng iconic film na Mean Girls. Yan at iba pa sa report na to. Support each other. Get in, loser. Welcome, Katie! Inilabas na exactly on Wednesday ang pasilip para sa remake ng hit 2004 American film na Mean Girls. But this time, make it musical. Bida naman ngayon ang Australian actress na si Angourie Rice bilang si Katie at ang American actress na si Renee Rapp as Regina George ng The Plastics. Babalik naman sa remake ang Hollywood star na si Tina Fey para sa dati niya ng role na Miss Norbury. Mapapanood ang Mean Girls remake sa January 12. At speaking of Hollywood, tapos na ang malawakang strike ng mga artista at writers sa Amerika. Yan ay matapos magkasundo ang Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists o SAG-AFTRA at ang Alliance of Motion Picture and TV Producers o AMPTP. Sa deal ng dalawang panig, pumayag na ang mga malalaking production house sa Amerika na taasan ang sahod ng mga artista at writers. Bukod pa yan sa iba pang benepisyo tulad ng dagdag proteksyon para hindi sila mapalitan ng artificial intelligence o AI. Tumagal din ng 4 na buwan ng labor strike na ito na pinakamalaki at pinakamahabang protesta sa Hollywood. May iba pa akong showbiz update kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, mga transgender pwedeng maging ninong at ninang sa binyag at sa kasal ayon sa Vatican. At Maestro Ryan Cayabyab at P-Pop Kings SB19 may upcoming collab. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Pinapayagan ng Vatican na maging ninong o ninang sa binyag o sa kasal ang mga transgender. Ayon niyan sa inilabas sa doktrina ng Vatican, pwede rin daw silang tumanggap ng sakramento ng binyag. Papayagan din ang mga same-sex couple na maging witness sa Catholic wedding. Patunay ito na sinusubukan ni Pope Francis na mas maging bukas ang simbahang Katolika sa LGBT community. Gentong pangmalakasang collab. Ang P-Pop Kings na SB19 gagawa ng kanta kasama lang naman si national artist Ryan Cayabyab. And speaking of Mr. C, makakasama niya sa concert this Saturday ang mga bigating OPM singers. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Golden
in concert for the Golden Boys. Sa isang pambihirang pagkakataon, magsasama-sama ang ilan sa pinakabigating singers ng Pilipinas para sa isang concert na tribute to OPM. Kabilang dyan ang National Artist for Music na si Ryan Cayabyab at si Basil Valdez na nagsiselebrate ng kanilang more than 50 years anniversary sa industriya. Makakasama rin nila si Divine Diva Shaja Padilla at Jonah. Ngayong Sabado na yan sa Newport Performing Arts Theater. First time ko makakasama si Jonah in a concert. Basil is singing his songs, Shasha is singing her songs, and at least meron kami mga bagong songs by Jonah. Pinasilip nila kanina ang rehearsals. Kwento nila, advocacy nilang i-preserve pa at gawing timeless ang mga OPM hits. Si Basil, nagpe-prepare na para sa bago niyang music next year. I want to remain sa own style for 53 years kasi yun na siya. So, ayoko ma-influence ng tunog na, kasi ang bilis ko mangopya. Kasi yun ang aking training. Pag in training mo, kailangan masifra ka agad yung kanta. Si Shaja naman, nahihilig daw ngayon sa mga bagong OPM songs. I listen heavily to OPM actually. Meron akong channel sa Spotify na palagi kong pinapakinggan, Tatak Pinoy. Ang dami ng genre ng jazz blues, nakakagulat na ginagawa nila. Kasi syempre siguro, panahon namin, expose kami doon. Ngayon na-expose sila, no? It feels like new music when it's not really, di ba? At ito ang mas bongga. Mapapagento na rin si Mr. C sa upcoming collab niya with the P-Pop Kings na SB19. Something that I look forward. And actually, iba sila mag-isip eh. Iba sila sumula. They had to bring me closer to them and then tingnan ko kung saan ako pwedeng mag-meet sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Thursday mga kapatid! Sa ating papaong Pampa-Good Night, nakakahanap pa rin ng paraan para ngumiti ang mga batang naiipit sa giyera sa Gaza. Ang pinaguhugutan nila ng saya, mga pusa. Tila alaga na ng mga lumikas na residente ang pusang sina Sim-Sim, Brownie at si Liza. Aliw na aliw sa kanilang mga bata na panay ang pakikipaglaro, kinamuning. Habibi ang tawag ng ilang bata sa mga pusa. Salitang Arabic yan na ang ibig sabihin po ay my love. Ang mga pusa ay kasamang inilikas ng kanilang fur parent mula sa giyera. Ang Habibi is parang my beloved. He uses it for friends. Anong tawag mo sa Habibi na taga Cavite? Ano? Kabibi. Hindi patawanan, no? In fairness talaga okay na audience si Johnny. Lagi siyang ganyan. Oh my gosh! Natatawa lang. Ano ba? Come to na ako. Okay. Latag-luto na naman ako. Mga kapatid, Johnny, 46 days na lang po. Pasko na. At yan po ang 45 minutes pag-imayos malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasagat sa balita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Adlinga. Magandang gabi.